bilang bahagi ng pakikiisa ng YouTube channel na ito. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga pamana, naghanda po kami ng isang video presentation na magbabaka sa isang nakalimutang lugar sa Imus, Cavite. Ito po ang makasaysayang estansuelang luma na halos kakaunti na lamang sa mga taga-Imus ang nakakaalala. Sa unang linggo ng Oktubre taong 1762, pinalibutan ng mga British ang Intramuros, na noon ay kapitolyo ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Ilang araw pagkatapos ay isinuko ito ni Arsobispo Rojo, na noon ay tumatayong gobernador general. Sa pagsuko ng Maynila, naganap ang 2 araw na pandarambong ng mga sundalong British sa loob ng Intramuros. Isa sa mga hukom ng Audiencia Real ng Espanya, na si Don Simon de Anda ay tumakas sa Maynila, patungo sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa panahon ng kanyang pagtakas mula sa Maynila, pinangunahan ni Anda ang kilusan ng mga Pilipino, na tapat sa Espanya, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga mananakop na Ingles. Sa ganito, naipagpatuloy ni Anda ang awtoridad ng Espanya sa mga dako ng Luzon, na hindi na kayang lagyan ng mga tropang British. 2.5 taon ang nakalipas, sa pamamagitan ng isang kasunduan, nagtapos ang 7 taon digmaan sa Europa, at ibinalik ng mga British ang Maynila sa kinikilala nilang lehitimong gobernador general ng kolonya ito, si Simon de Anda. Pagkatapos ng kanyang unang panunungkulan, nagbalik si Anda sa Espanya, kung saan siya tinanggap ng buong pagbubunyi ng kanyang mga kababayang Espanyol at parangal mula sa hari. Pagkatapos ng kanyang unang panunungkulan, nagbalik si Anda sa Espanya, kung saan siya tinanggap ng buong pagbubunyi ng kanyang mga kababayang Espanyol at parangal mula sa hari. Muli nagbalik sa Pilipinas at nanungkulan bilang gobernador general sa ikalawang pagkakataon, 1770 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1776. Ang ikalawang pagkakataon ng kanyang panunungkulan bilang gobernador general ay ginugol niya sa mga reformang panlipunan at pansimbahan. Sa kanyang pamumuno, katulong ang Arsobispo Basilio Sancho, sinubukan nila na itaguyod ang secularization ng Filipino clergy sa mga hakbang tulad ng pagbisitang canonical, at pag-uutos na pagpapalit ng mga regular na pastor ng mga secular na pari, ngunit bago maisakatuparan ito, ay nakatagpo siya ng matinding oposisyon. Ang reforma ukol sa sekularisasyon ni Anda, ang magbibigay daan sa kilusang sekularisasyon, na magsisimulang bumangon, ilang dekada pagkamatay niya. Pasisimulan ito ni Padre Pedro Pelaez, at susundan ni na Padre Gomez, Burgos, Zamora, at iba pang mga kasamahan ng mga ito, bilang unang pagkilos na laban sa pagtatangi, dahilan sa lahi. Ang mga pasanin pampamahalaan ay nagpahina sa kanya. Sa kanyang pagreretiro, ay nagpahinga siya sa Estanzuela sa isang maliit na bayan ng Imus, sa probinsya ng Cavite. Sa isang account, na nakasulat sa aklat na Vida de Simon de Anda y Salazar, na nalimbag noong 1869, na ang sumulat ay mayroong lamang na initial na DFGM, sinasabi na, ang mga huling taon ni Anda ay humarap siya sa malakas na oposisyon, at ang napipintong investigasyon ng residencia, na nakaamba sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Sa mga huling taon ay nanghina na ang kanyang katawan. Dinala siya sa bayan ng Imus sa probinsya ng Cavite, kung saan ginugugol niya ang kanyang pagpapagaling sa kapanahunan ng kanyang karamdaman noong 1774. Sa loob ng 2 buwan, naging grabe ang kanyang kondisyon, at dinala siya sa ospital ng San Felipe sa ng Cavite, kung saan siya namatay sa sakit na disenterya noong 30 Oktubre taong 1776, 2 araw pagkatapos ng kanyang ika-67 kaarawan. Makalipas ang 1 taon, ang kanyang bangkay ay dinala sa Maynila ng kanyang pamangkin na si Oidor Anda, at inilibing sa paanan ng pangunahing dambana sa Katedral ng Maynila. Sa kabilang dako, mayroon ding mga account na nagsasalaysay na si Gobernador General de Anda ay hindi namatay sa Cavite, kundi sa mismong estansa ng Imus.
Ano ang kahalagahan ng paninirahan ni Anda sa estansa ng Imus? Ito ay dahilan, si Simon de Anda, ang itinuturing na isa sa mga pinakamabuting gobernador general ng Espanya sa Pilipinas. Ang kanyang mga reformang ipinatupad, ay magbibigay daan sa kalayaan ng Pilipinas sa susunod na taon. Maging ang kadakilaan ni Anda, ay kinilala ng Espanya sa pagkakaloob ng isang monumento sa Maynila, na hanggang ngayon ay existido pa sa kapanahunan na ito. Mahalaga ang ulat ukol sa pagtigil ni Anda sa Imus kung saan siya nagpahinga, nagkasakit at maari pa nga, na dito siya binawian ng buhay. Ito ang gagamitin natin, sa pagtunton, sa nalimutang estansa ng Imus. Sa pananakop ng Espanya, nagkaroon sila ng pamamahagi ng mga lupa, sa mga Espanyol na nakasama nila, sa kolonisasyon ng Pilipinas. Ang dokumentong ito, mula sa investigasyon ng Philippine Commission ay sinunuysoy ang kasaysayan ng pag-aari ng Imus. Lumilitaw, na noon pa mang 1590, ang pamahalaang Espanya sa Pilipinas, ay nagkaloob na ng isang estansya para ganado mayor at 4 na caballeras na ang bawat isa ay may sukat na tig 30 hektarya o 120 hektarya sa kabuuan, sa 4 na caballeras na nabanggit, para kay Diego Vasquez de Mercado. Mapapansin na magkakaiba ang mga Espanyol na pinagkalooban ng estansya para ganado mayor tulad ng Bacoor at Binekayen. Ito ay dahilan sa nilalagyan ng batas ng Espanya na ang 2 estansya para ganador mayor ay dapat mayroong pagitan na 1 legwa ang layo o 5 kilometro sa bagong sistema ng panukat. Ang estansya para ganado mayor, isang malawak na damuhan, na talagang ang intensyon ay para maging alagaan ng mga baka o maging isang rancheria. Sa pagkakaloob ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya, ng land grant kay Diego Vasquez de Mercado, at sa mga sumunod pa sa kanya, na nagmay-ari nito, kinilala ang lugar na, Estanza de Imus. Mula sa pangalan na Estanza de Imus, marami na tayong mauunawaan sa kasaysayang pangkapaligiran ng Imus, sa panahon ng paninimula ng pananakop ng Espanya. Ang katawagan na ibinigay ng mga Espanyol, sa lugar na, Estanza de Imus, ay isang opisyal na pagpangalan dito, at paglalarawan topographical dahilan sa ang kahulugan nito ay, estansa sa pagitan ng mga ilog. Na makikita natin sa ginagamit nating satellite photo mula sa Google Earth. Para sa estansa, napakahalaga ng Imus River, dahilan sa isa ito sa mga ilog sa Cavite, na noon na maaaring pamangkaan ang sitio ng Imus, palabas sa Manila Bay, sa pamamagitan ng ilog na ito, ay madali ang komunikasyon at transportasyon ng sitio ng Imus, sa kabisera ng Cavite, at maging sa Maynila. Isang indikasyon, upang si Anda ay makapagbakasyon sa Imus, at madala sa hospital sa Cavite. Mula naman sa description na estansa para ganado mayor, mauunawaan natin na lawak ng area ng Imus na ibinigay kay Vasquez de Mercado, at malilipat sa ilan pang nagmamay-ari rito ay isang anyo, ng pagbuo ng mga naunang mga Espanyol, ng mga teritoryong nalikha ng kolonyal na estado. Mula sa description na, ang Imus ay isang estansa para ganado mayor, ang lawak nito ay 1,747 na hektarya, na nakasaad sa batas ng pagkakaloob ng lupa. Makikita rin dito, ang kapaligiran ng Imus, bilang malawak na damuhan, upang maging isang rancheria, na aabot sa may 500 ulo ng baka, ang maaring maalagaan. Higit na dapat na maunawaan natin, na ang mismong salitang estansa ay mayroong pang 2 kahulugan, una ang malawak na lupain na damuhan, at ikalawa, ang bahay na tinitigilan ng may-ari o tagapangasiwa ng estansa. Sa mga bansang naging kolonya ng Espanya, ang pagpapatayo ng farmhouse, o estansa ay isa ng kalakaran. Nagsisilbing bahay bakasyunen, o tigilan ng mga estansero. Pansinin, na ang larawan ng isang estansa, noong 1700s, na mula sa gitnang Amerika, upang magkaroon tayo ng pagkaunawa sa hitsura ng estansa. Ang pangunahing katangian ay, isang istruktura na magkasama, ang isang bahay na may katabing kapilya. Ang makikita na naman ninyong muli, ang walang petsang larawan na ito ni Anda, na nagpapakita sa kanya, na parang nagbabakasyon, sa isang kabukiran, habang mayroong nakaalalay na kasama. Tandaan na sa panahon si Anda ay nasa Imus, ang sitio ay hindi na isang rancherian ng mga baka, kundi isa ng kabukiran na taniman ng palay.
Niyaya ko kayong pansining mabuti ang istruktura sa kanyang likuran. Sa pagtingin sa larawan na ito, maari tayong makapag-isip kung ang tanawin na ito ang pinakamatandang ilustrasyon ng bayan ng Imos. At ang istruktura na ating ikinahan sa frame ay larawan ng estansa ng Imos, kung saan siya nagbakasyon, o kaya ay binawian ng buhay. Bago po natin ituloy, ay basahin natin ang pag-uusap ng ating mga tatay. May katotohanan ang sinabi ng tatay sa kanan, dahilan sa ang Casa Hacienda ay maaaring itinayo sa mga unang taon ng 1800s. Naalala pa ng researcher, na habang nag-aaral siya sa kahulugan ng salitang tanza ay isa sa natagpuan niya sa internet ang paliwanag ni Miss Shirley sa Pingatlen. Tanza, according to my great-grandmother who lived during the Spanish period in the Philippines, was derived from the word estancia, a Spanish word for large estate or hacienda or ranch. In her story, there was a Spanish hacienda in the heart of our village Tanzang Luma, literal translation Old Estancia or Hacienda, near Pasong Mahaba. She mentioned that a Spaniard was living and in charge of the hacienda who collected buwis, equivalent of taxes, from the harvest of rice, produce of the farmers, and that it was a center of activities then. By the river, people arrived from all over, and the Pasong Mahaba river bank also became a marketplace for those neighboring folks. That hacienda disappeared, the lario or mortar blocks were dismantled and reused by the people then. What we know in our Imos history is the existence of another Hacienda de Imos in the present-day Cuartel or Camp General Pantaleon Garcia, site of the Battle of Imos during the Spanish War. Tanzang Luma was earlier, so it got the added term Luma, which means old. It is noteworthy that Hacienda de Imos Cuartel is located in the town proper, and there's a direct road leading from this site to the old site in Tanzang Luma, now one of the barrios, barangay, and both are located where the same river runs through. This folklore story originated from my great-great-mother, Lola Pasia Bautista's recollection, who lived close to 100 years old, and by my mother, Leonila Sapin, who is now 89 years old. My mother grew up in her household and had the privilege of hearing stories during the Spanish time, which lasted until 1899. Ang gagamitin natin sa pagtunton, sa kinaroroonan ng estansuelang luma, ay ang crocus o mapa mula sa libro ni Montverdi. Sa mapang ito ay makikita ang dalawang guho. Una ay ang guho ng simbahan sa Bayang Luma. Isang kolaborasyon ng mapa ay ang salaysay ni Gervasio Pangilinan, na isang Pilipino na kontemporaryo ng pangyayari na, makikita pa ang guho at nakatayo pa ang tore ng simbahan, sa taong 1878. Ang kolaborasyon ukol sa eksistensya ng guho ng estansa, ay ginamit natin kanina ang isinulat ni Miss Shirley sa Pingatlen sa isang blog, ukol sa kwento ng kanyang lola na si Pasita Bautista, na nililinaw na mayroong naunang estansuela, kaysa Casa Hacienda na ngayon ay kasalukuyang tinatawag na Cuartel. Ang panghuli sa kolaborasyon, ay ang ginawang pagkumpirma ng isa sa mga kasalukuyang local historian ng Imos na si Mr. Edwin Jojo Lacson Aborque, na mismong nagturo sa eksaktong site ng Estansang Luma, sa pamamagitan ng online communication, sa kapanahunan ng pandemya. Ngayon naman ay hahanapin natin ang lugar kung saan dating nakatayo ang Estansang Luma ng Imos. Sa superimposed ng lumang crocus, sa satellite photo ng Google Earth, maari tayong makagawa ng isang hinuha, sa lugar na, minsang kinatayuan ng Estansang Luma ng Imos. Pansamantalang tingnan muna natin
ang kwartel na dating Casa Hacienda de Imus. Isa sa mga mahalagang feature ng lugar ay ang tulay ng Isabel II, nag-uugnay dito sa kalye ng Salinas at Mambog. Sinasabi sa kasaysayan ng tulay ng Isabel II, na ito ay itinayo noong 1856 at natapos noong 1857. Mula sa petsa ng taon ng pagkakagawa ng nasabing tulay, ay magkakaroon tayo ng paghihinuha na ang konstruksyon ng Casa Hacienda de Imus ay halos nasa ganoong ding time frame na maaring mas maaga o huli na. Tandaan, ang kahalagahan ng tulay bilang daanan ng mga taga Bacoor at San Nicolas papunta sa Imus. Ngayon ay tingnan naman natin ang posibleng kinalalagyan ng estansang luma, at may makikita din kayong mahalagang feature sa tabi ng nasabing lugar. Mapapansin sa larawang ito, ang prinsa ng talon, na humaharang sa tubig ng Imus River, para magamit sa irigasyon magmula pa sa mga huling taon ng 1700s. Mahalaga ang prinsa ng talon, bago mabuksan ang tulay ng Isabel II, dahilan sa ito ang nagsisilbing sinaunang tulay ng mga taga Bacoor Salinas at San Nicolas, Bayanan Mambog. Lalo pa kung mapapansin ang paso o daang mahaba, na nagmumula pa sa kaitaasang bahagi ng Timugan, na umaabot hanggang sa Dasmariñas. Ito ay makikita sa koroborasyon ng oral history ni Pasita Bautista, na post ni Miss Shirley sa Pingatlan, na ang area ng estansa ay nagsilbing sentro ng kalakalan dahilan sa dito nagtatagpo ang mga tao at kalakal sa isang pagkakataon ng matandang kasaysayan ng Imus. Higit nitong larawan sa kasalukuyang panahon, ang pagkakatulad sa kasalukuyang palengke ng Imus, na isa sa mga mahahalagang palengke sa probinsya ng Cavite. Sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na kilatisin mula sa crocus ni Monteverde, at mula sa Google Satellite Photo ang lugar na minsang kinatatayuan ng estansang luma sa Imus. Mula sa ginawang pagturo ni Mr. Edwin Jojo Lacson Aborque, tiniyak niya na ang estansang luma ay dating nakatayo sa lugar na ngayon ay tinatawag na Tansang Luma. Higit pang tiniyak ni Mr. Edwin Jojo Lacson Aborque, ang area kung saan mismong nakatayo sa lugar na ng Tansang Luma, minsan nakatayo ang estansang luma ng Imus. Muli ay nagpapasalamat kami kay Mr. Edwin Jojo Lacson Aborque, sa ginawa niyang pagtulong, upang matunton at mabakas, ang kinatatayuan ng estansang luma ng Imus. Marami pong salamat sa inyong pagpapahiram sa amin ng oras, upang bakasin ang mga nalimutang pamana ng ating probinsya. Hanggang sa muli pong video.